One TV special report. Are you now ready, contestants? Okay, let the battle begin. Let's start with contestant number 1. Ting! Narinig ba ninyo yun? Hindi yun simpleng tunog ng bakal. Iyon ang tunog ng kasaysayan. Ting! Isang hampas, isang sugat, isang panalangin. At sa bawat pag-alingaw-ngaw ng martilyo, may isang lungsod na unti-unting isinilang. Lungsod ng Ozamis, maligayang ika-78 anibersaryo. At ngayong araw, samahan niyo ako sa isang pandayan. Isang pandayang walang usok, ngunit may pananampalataya. Walang bakal na kumikislap, ngunit may mga pusong nag-aalam. Walang pugon na gawa sa bato, ngunit may apoy na hindi kailanman namamatay. At sa gitna ng pandayang ito, naroon ang punong panday. Hindi tao, kundi ang Diyos. Siya ang humubog at nagpatibay sa unang hibla ng ating mga ninuno. At siya pa rin ang patuloy na pumapanday sa Ozamis hanggang sa kasalukuyan. Bago pa man tayo tawaging Ozamis, may unang bakal nang inilapag sa kasaysayan. Ang mga subalit. Payak ang kanilang buhay, ngunit matibay sa kalikasan, pagkakaisa at pananampalataya. Bago pa man maitayo ang mga gusali, naitayo na ang mabuting pagkatao. Lumipas ang panahon, dumating ang mga Kastila at kasabay sa kampana ang pananawagan ng pananampalataya. Parang sinasabi ng punong panday, kung nais ninyong tumibay, ilapit ninyo ang inyong mga puso sa akin. Dumating ang mga mananakay, takot at panganib. Ngunit sa halip na katunaw, lalo tayong tumibay. 1,756 itinayo ang Fort Kota. Bawat bato ay panalangin. Bawat pader ay pangako. Hulyo 16, 1948, isinilang ang isang lungsod, isang pangarap. Ang Ozamis. Tapos na ba ang pagpapanday? Hindi pa, sapagkat ang tunay na pandayan ay wala sa kasaysayan. Narito ito. Sa bawat silid-aralang may gurong humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa bawat magulang na nagtuturo ng pananampalataya. At sa bawat magagawang tapat sa kanyang tungkulin na may panalangin. Magkaiba man ng relihiyon at paniniwala, magkapareho naman ang mga layunin. Maunlad, mapayapa, at mapagkalingang Ozamismo. At ngayon, anong uri ng bakal ang kaya nating ihandog sa ating lungsod? Bakal bang madaling barututin ng tukso? Bakal bang kinakalawang ng pagkakanya-kanya? O bakal na pinagbubuklod ng pananampalataya? Mga kababayan, hindi pa tapos ang pag-alingaw-ngaw ng martilyo. Hindi pa tapos ang pagpapanday. At balang araw, naway marinig ng susunod na salinlahi ang tunog na narinig natin ngayon. Ting! Tunog ng pananampalatayang hindi nasira ng panahon. Ting! Tunog ng pagkakaisang hindi naputol ng pagsubok. Ting! Tunog ng pusong marunong lumuhod, manalangin, bumangon, at maglingkod. Ozamis, patuloy nating ipanday ang isang lungsod na
We have Treasure Gail Valdirona. At this point in time, friends, ladies and gentlemen, let's move on to contestant number 2, Precious Zebina G. Escobedo. A round of applause, please. Sapagkat ang bayang may matibay na pananampalataya ay hindi basta-basta natitinag at ang bayang nagkakaisa sa mabuting layunin ay walang pagsubok na hindi mapagtatagumpayan. Sa iginagalang ng mga hurado, sa ating mga kagalang-galang na pinuno, sa mga guro, panauhin, at sa lahat ng naririto. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. May mga lungsod na umuunlad dahil sa taas ng kanilang mga gusali. May mga lungsod na kinikilala dahil sa lawak ng kanilang kayamanan. Ngunit may isang lungsod na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa konkretong istruktura, kundi sa tibay ng pananampalataya ng kanyang mamamayan, sa tapang ng kanyang pamumuno, at sa pagkakaisa ng kanyang sambayanan. At ang lungsod na ito ay walang iba kundi ang ating minamahal na Ozamis City. Mga kababayan, ang Panday ay hindi basta humuhubog ng bakal. Tinaraan niya ito sa apoy, pinupukpok ng paulit-ulit, at pinagtitibay sa bawat hampas. Ganoon din ang kasaysayan ng ating lungsod. May panahon, ang Ozamis ay nabalot ng takot. Ang ating pangalan ay minsang iniugnay sa kriminalidad, sa iligal na droga, at sa mga pangyayaring nagpabigat sa ating dangal bilang isang lungsod. Marami ang nawalan ng pag-asa. Marami ang nagtanong, may pag-asa pa ba ang Ozamis? Ngunit ang pananampalataya ay hindi sumusuko. Sapagkat ang pananampalataya ay naniniwalang may bukas kahit madilim ang kasalukuyan. Ito ang nagbigay lakas sa ating mga mamamayan. Ito ang naging gabay ng ating mga pinuno. At ito ang naging pundasyon upang muling ibangon ang lungsod. Sa pamumuno ng pamilyang Guaminal, isinulong ang isang malinaw na adhikain, Ascenso Ozamis. Hindi lamang ito naging slogan, ito ay naging pangakong tinupad. Unti-unting napalitan ang takot ng kapanatagan. Unti-unting napalitan ang pangamba ng pag-asa. Unti-unting napalitan ang dilim ng liwanag. At ngayon, ang Ozamis ay isa na sa mga lungsod na kinikilala bilang sentro ng turismo sa Hilagang Mindanao. Dumarayo ang mga tao upang masaksihan ang ating likas na kagandahan, mayamang kasaysayan, at mainit na pagtanggap ng bawat Ozamisnon. Ngunit higit pa sa turismo, ang tunay na sukatan ng kaunlaran ay ang buhay ng tao. Ano ang saysay ng pag-unlad kung may sakit na walang malapitan? Ano ang saysay ng magandang lungsod kung may kabataang hindi makapag-aral? Ano ang saysay ng mataas na gusali kung ang mamamayan ay nananatiling salat? Kaya ipinamalas ng Ozamis ang isang uri ng pamumulong may puso. Libreng serbisyong paggamot para sa mga nangangailangan. Tulong pang-edukasyon upang ang kahirapan ay hindi maging hadlang sa pangarap. Mga programang pangkabuhayan upang ang bawat pamilya ay magkaroon ng marangal na pamumuhay.
Ito ang kaunlarang may malasakit. Ito ang asensong walang naiiwan. Kung ang pananampalataya, ang ugat, ang pagkakaisa, ang puno, at ang mabuting pamumuno, ang sanga, ito ang Ozamis City, Asenso Ozamisnon. There you have it, first, ladies and gentlemen, our contestant number 2. We have Precious Zevina G. Escobedo. At this time, let's proceed to our contestant number 3. We have Princess Pia F. Pilapil. A round of applause, please. Isang mapagpalang hapon sa ating mga kagalang-galang na hurado, sa mga pinuno ng ating lokal na pamahalaan, mga kapwa ko mag-aaral na nagtataglay ng nangingas na pag-asa at sa bawat pusang misyon na narito ngayon upang magpatotoo sa nalikilaan ng ating lahi. Nakatayo ako sa inyong harapan ngayon upang bigyang buhay ang isang dakilang salisay, ang salisay ng ating minamahal na lungsod na ang Ozamis. Sa kanyang 78 taong anibersaryo na pagkakatatag, 78 taon na makulay na kasaysayan, ng matatag na pagkikibaka at ng makasaysayang tagumpay. Narito tayo ngayon upang pagnilayan ang ating dakilang tema, Ozamis sa 78, pagpapanay ng isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya at nagpapatuloy sa kaunlaran. Suriin natin ng malalim ang salitang pagpapanday. Ang pagpapanday hindi isang madali, magaan o mabilis na proseso. Gaya ng Ozamis, hindi na ganito kaganda, kasigla at katatag sa isang iglap lamang. Ang bawat tulay na nagdurugtong sa ating mga pangarap, bawat paaralan na umuhubog sa kabataan, bawat kalsada na dinadaanan ng komersyo, at bawat institusyong naglilingkod ay pinanday ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng lakas at talino. Bilang isang ugat ng pananampalataya ang ating lungsod, ang ating pananalig ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng mga simbahang bato, sa mga altar o sa mga bulong na dasal sa gabi. Ang tunay na pananampalataya ng Ozamisnon ay nakaugnit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang nagbigay sa atin ng pag-asa noong panahon ng matinding pandemya, noong dumaan ang mga naglalakihang kalamidad, at noong hinamon ng kahirapan ang ating natatagan. Mga kapwa ko kabataan, tayo ang mga bagong panday ng kasalukuyan at ng hinaharap. Sa ating mga kamay na nakasalalay ang ating bukas. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 3. We have Princess Pia F. Pilapil. Moving forward is our contestant number 4. We have here Jade L. Gomera. A round of applause. Isang mapagpalang araw sa ating mga lingkod bayan, mga guro, mag-aaral at sa bawat Ozamisnon na may pusong nananalig at nagmamahal sa ating gusto. Isang karangalan pong tumayo sa inyong harapan bilang isang anak ng Ozamis na naniniwalang ang pananampalataya ang ugat ng ating pagkakaisa. At ang pagkakaisa ang susi sa patuloy na kaunlaran ng ating minamahal na lungsod. Ang temang Ozamis sa 78 pagpapanday ng isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya at nagpapatuloy sa kaunlaran ay hindi lamang paggunita sa 78 kasaysayan ng ating lungsod. Isa itong paalala na ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa matatag na pananampalataya, pinatitibay ng pagkakaisa, at isinasabuhay sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Isa sa pinakabatingkad na patunay nito ay ang ating debosyon sa Birhen sa Kita.
sa bawat kapistahan. Hindi lamang tayo nagtitipon bilang mga liboto. Tayo rin ay nagkakaisa bilang sa pamayanang nananalig na ang Diyos ang patuloy na gumagabay sa bawat hakbang ng ating lungsod. Ang pananampalatayang ito ay naging matibay na pundasyon ng Ozamis sa pagharap sa anumang hamon. Ngunit ang pananampalataya ay higit na nagiging makabuluhan kapag ito ay naipapakita sa paglilingkod. Kaya naman, ang mga programang tulad ng Free Hospitalization Program, Kasalan ng Bayan, at One Family, One Professional Program ay nagsisilbing liwanag ng pag-asa para sa maraming Ozamis. Ang mga ito ang patunay na ang kaunlaran ay nasusukat sa serbisyong nakaaabot sa bawat pamilya at pagkakataong ibinigay upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Subalit, hindi lamang sa pamalaan nakasalalay ang pag-unlad ng Ozamis. Nasa bawat isa sa atin ang pananagutan na ipagpatuloy ang magandang pamana ng ating mga ninuno. Bilang kabataan at mamamayan, tungkulin nating pangangalagaan ang ating pananampalataya, isabuhay sa pagkakaisa at maging katuwang para sa pag-unlad ng ating lungsod. Sa pagdiriwang ng ika-78 anibersaryo ng Ozamis, naway magbibigay gabay sa ating lahat ang 5 M's ng Asenso Ozamis. Misa-mis nun, magpuyong, malinawon, malabukon, o malipayon, sapagkat sa mga pagpapahalagang ito ay patuloy nating mapapaday ang isang lungsod na matatag sa pananampalataya, pinatitibay ng pagkakaisa at nagpapatuloy sa tunay at pangmatagalang kaunlaran. Kaya't ipagmalaki natin ang ating kasaysayan, pahalagahan natin ang ating pinapahalagahan, at sama-sama nating buuin ang mas maunlad na Ozamis, sapagkat ang isang lungsod na may matibay na pananampalataya ay ang isang lungsod na may matatag na kinabukasan. Kaya, magkaisa tayo at mabuhay ang lungsod ng Ozamis. Mabuhay ang bawat Ozamis nun. Maraming salamat po. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 4, J.L. Gomera. This time, let's have our contestant number 5, Bruce David B. Bihi. A round of applause, please. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang lungsod sa taas ng mga gusali, kundi sa tibay ng pananampalataya ng mga mamayan at sa lawak ng kanilang pangarap. 78 taon. 78 taong kasaysayan. 78 taong pagbangon. 78 taong pagpupunyagi. At sa bawat pahina ng kasaysayang ito, iisa ang nananatiling matatag, ang pananampalataya na nasisibing ugat, at ang kaunlaran na nasisibing bunga. Ito ang lungsod ng Ozamis. Isang lungsod na isinilang mula sa mayamang kasaysayan ng dating Misamis. Isang lungsod na sa paglipas ng panahon ay naging tirahan ng matatapang na mamayan, masisipag na manggagawa, mapagkalingang pamilya, at mga kabataang may mga pangarap na abot langit. Ngunit, paano na ipantay ang Ozamis? Hindi lamang ito na itiyan ang mga konkretong gusali, matitibay na tulay o malalapad na daan. Naipagdal ito ng mga kamay na marunong malingkod, ng mga pusong marunong magmahal, at mga tuhod na marunong lumuhod sa panalangin. Sapagkat ang lungsod na nakaugat sa pananampalataya ay hindi madaling mabuhay.
Sa bawat pagsubok, ito'y bumabangon. Sa bawat bagyo, ito'y tumitibay. At sa bawat hamon, lalo itong nagkakaisa. Ang pananampalataya ay naging gabay ng bawat usamismo upang harapin ang pagbabago na may pag-asa at pananagutan. Ito ang nagturo sa atin na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang pagtaas ng kita ng ekonomiya. Ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa tao. Kapag may katulad kong nakapag-aral na may pangarap, kapag may magsasakang umaani na may dignidad, kapag may pamilyang natutulog ng may kapanatagan, kapag may mamamayang naniniwala sa pamalaan at nagkikilaho sa pag-unlad, doon natin masasabi na unlad ang Uzamis. At ito ang patuloy na isinusulong ng mga lider ng ating lungsod. Mas matatag na edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan, mas ligtas na pamayanan, mas responsableng pangangalaga sa kalikasan, mas maraming oportunidad sa kabuhayan, mas makataong pamamahala. Sapagkat ang kaunlaran na walang malasakit ay panandalian lamang. Ngunit ang kaunlaran na kaugat sa pananampalataya ay nag-iiwan ng pamana sa susunod na salinlahi. Mga kapwa po sa mismo, kayo, ang pagdiriwang ng 78 taon ng anibersaryo ng ating lungsod ay hindi lamang pagunita sa mga taong lumipas. Ito ay panawagan upang maging bahagi tayo ng patuloy na pagpapanday ng mahal nating Uzamis. Tayo ang mga pait at martiryong umubog sa kinabukasan. Tayo ang mga kamay na magtatanim ng pag-asa. Tayo ang mga pusong magpapalaganap ng pagkakaisa. At tayo ang mga tinig na nagpapatunay na ang bawat usamiston ay may mahalagang ambag sa pag-unlad ng lungsod. Kaya sa bawat kabataang nangangarap, sa bawat kurong humubog sa kinabukasan, sa bawat magsasaka, mangingisda, manggagawa, lingkod bayan at bawat pamilyang usamiston. Iisa ang ating pananampalataya. Patuloy nating isa sa buhay ang katapatan. Patuloy nating iingatan ang pananampalataya. Patuloy nating palaguin ang pagmamahal sa lungsod. At sama-sama nating isulong ang adhikaing Kanlunay Ascenso Uzamis. Sapagkat ang lungsod na may Diyos sa puso ay may pag-asa sa bukas. Ang lungsod na may nagkakaisang mamamayan ay may lakas upang harapin ang anumang hamon. At ang lungsod na sama-sama nangangarap ay tiyak na mararating ang rurok ng tunay, makatarungan at pangmatagalang kaunlaran. Sa 78 taong anibersaryo ng ating lungsod, huwag lang nating ipagdiwang ang ating narating. Ipagpatuloy na Kanlunay Ascenso Uzamis at maraming salamat po. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 5, Bruce David P. Bihig. This time, let's have our contestant number 6, John Kelly Kabuyaon. May binhi na kahit gaano kaliit, kapag malalim ang pagkakatanim, nagpuugat. Kapag matatag ang ugat, lumalago. At kapag inalagaan, namumunga. Ganyan ang Uzamis. Hindi ito itinayo lamang ng panahon. Hindi ito hinubog lamang ng kasaysayan. Ito ay binuo ng mga pusong nananalig, mga kamay na naglilingkod, at mga mamamayang nagkakaisa. Magandang araw po sa ating mga galang-galang na hurado, mga panauhin, mga guro, kapwa kalahok, at sa bawat Uzamis ng buong pusong nagmamahal sa ating lungsod. Sa pagdiriwang na ika-78 Charter Anniversary ng lungsod ng Uzamis, ipinagdiriwang namin hindi lamang ang edad ng ating lungsod,
Ipinagdiriwang natin ang mga pagpapahalagang nagsilbing ugat ng ating pagkakakilanlan at naging daan sa ating patuloy na pag-unlad. Bago pa man tawagin Ozamis ang ating lungsod, ito ay kilala bilang Misamis. Sa lilim ng makasaysayang kota, nanindigan ng ating mga ninuno. Hulyo 16, 1948, isinilang ang lungsod ng Ozamis. Isang lungsod na ipinangalan kay Senador Jose Ozamis. Isang taong piniling ialay ang sariling buhay alang-alang sa bayan. Ngunit ang tunay na lakas ng Ozamis ay hindi lamang nakaukit sa mga pader ng kota. Ito ay nakaukit sa puso ng bawat Ozamisno. Sa berhan sa kota na naging tanaw ng pag-asa sa maraming salinlahi. Sa mapayapang pagsasama ng iba't ibang pananampalataya. Sa bawat pamilyang sama-samang nananalangin at sa bawat mamamayang naniniwala ang pag-ibig sa Diyos ay naipapakita sa tapat na paglilingkod sa kapwa. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang sinasambit. Ito ay isinasabuhay sa bawat burong humuhubog ng kinabukasan, sa bawat magsasakang nagpapakain sa bayan, sa bawat manggagawang marangal nagpapagal, at sa bawat kabataang nangangarap hindi lamang para sa sarili, kundi para sa Ozamis. Dahil dito, umuunlad ang ating lungsod. Dumarami ang mga pagkakataon. Umuulan ang turismo at kinikilala ang Ozamis bilang isang lungsod na marunong pahalagahan ang kanyang kasaysayan habang buong tapang na hinaharap ang kanyang kinabukasan. Ngunit mga kababayan, ang kasaysayan ay hindi naghihintay. Habang tayo nagdiriwang ngayon, tayo rin ang sumusulat ng susunod na kabanata ng Ozamis. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung mahal natin ang ating lungsod. Ang tanong ay, ano ang ginagawa natin ngayon upang lalo pa itong umunlad? Kung may kabutihang magagawa, gawin natin ngayon. Kung may pagkakaisang may tataguyod, simulan natin ngayon. Kung may pangarap tayong makita para sa Ozamis, tayo mismo ang maging daan upang ito'y matupad. Sapagkat, maaaring tumanda ang mga pader ng kota, ngunit hindi kailanman tatanda ang diwang Ozamis. Hanggat may pusong nananalig, may kamay na naglilingkod, mga mamamayang nagkakaisa, at may kabataang handang mangarap, patuloy na mamumunga ang bini na minsang itinanim ng ating mga ninuno. Sapagkat sa Ozamis, ang pananampalataya ang ugat, ang pagkakaisa ang lakas, at ang kaunlaran ang bunga. Maraming salamat po. Mabuhay ang lungsod ng Ozamis. Mabuhay ang sambayang Ozamis. Kanunay, Asenso Ozamis! There you have it, friends, ladies and gentlemen. Our contestant number 6, John Kelly Kabuyao. At this time, let's proceed to contestant number 7, Angelica Inyula. A round of applause, please. Pagmamahal at serbisyo, landas ng pag-asenso. Ano ba ang tunay na bumubuo sa isang lungsod? Mga gusali ba? Mga tulay? Mga kalsada? Mga pamilihan? Hindi! Sapagkat ang mga gusali ay maaaring gumuho. Ang mga tulay ay maaaring masira. Ang mga lansangan ay maaaring mapakpak ng panahon. Ngunit may isang pundasyong hindi kailanman kayang masakit ng unos, ang pananampalataya. At kapag ang pananampalataya ay sinubuhay ng mga taong nagmamahal sa kanilang bayan, doon inisilang isang dakilang lungsod. Mga kapital, tagahurado at mga tagapakinig, isang mapayapa at maulad na araw po sa ating lahat. Ngayong ating ipinagdiriwang ang ika-78 anibersaryo ng lungsod ng Ozamis. Hindi lamang tayo nagdiriwang ng isang petsa sa kalendaryo. Ipinagdiriwang natin ang 78 taong kwento ng katatagan, 78 taong pagbangon, 78
at sa temang pagpapanday ng isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya at nagpapatuloy sa kaunlaran. Isang katotohanan ang malinaw na sumisikla. Hindi kailanman magtatagumpay ang pag-unlad kung wala itong matibay na ugat. At ang ugat ng Uzamis ay pananampalataya. Mga kababayan, bago pa man tayo nakilala sa pag-unlad, bago pa man tayo nakilala sa ating mga infrastruktura, bago pa man tayo naging maunlad na lungsod, nakilala muna tayo bilang bayang nananalig sa Diyos. Sa bawat kampana ng simbahan, sa bawat panalangin binibigkas, sa bawat kandilang sinisindihan, ito ang dahilan. Sinisindihan, may isang mensaheng paulit-ulit na binubulong ng kasaysayan. Kapag ang Diyos ang sentro, walang pagsubok ang hindi malalampasan. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang Uzamis. Hindi dahil wala tayong naranasang unos. Hindi dahil wala tayong naranasang hirap. Hindi dahil wala tayong naranasang kabiguan. Kundi dahil sa bawat pagkakataong tayo'y dumapa, pinili natin bumangon. Sa bawat pagkakataong tayo'y nanghina, pinili natin manalig. Sa bawat pagkakataong tila madilim ang bukas, pinili nating umasa. At ang pananampalatayang iyon ang siyang naging tulay mula sa kahapon patungo sa mas maliwanag na bukas. Mga kapwa Uzamis noon, ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang sinusukat sa kung gaano kataas ang ating naabot. Nasusukat ito sa kung gaano karami ang ating naisama sa pag-angat. Hindi lamang sa dami ng ating naitayo, kundi sa dami ng ating nabigyan ng pag-asa. Hindi lamang sa lawak ng ating lungsod, kundi sa lawak ng ating pagmamahal sa kapwa. At dito, nagiging kakaiba ang Uzamis. At nais kong iwan sa inyong lahat ang isang katotohanang habang buhay nating babaunin. Kapag ang pananampalataya ang ugat, ang pagkakaisa ang puno, ang malasakit ang mga sanga, at ang paglilingkod ang bunga, walang bagyong makakapigil sa pagyabong ng isang lungsod. Dahil ang tunay na kaunlaran, hindi lamang nakikita sa ating paligid. Ito ay nagsisimula sa ating puso. Walang imposible sa Uzamis. Maligayang ika-78 anibersaryo, lungsod ng Uzamis. Mabuhay ang bawat Uzamisnon. Mabuhay ang lungsod ng Uzamis. Misa-misno, magpuyong malinawon, malampuon, ug malipayon. Asenso, Uzamis. There you have it, first, ladies and gentlemen, our contestant number 7, Angelica Emula.